Sa nakaraan nating video, ay tinanong ni Shu kung bakit ninais ni Yu Fuyaw na kunin ang white flame ng ating bida, at sinabi nga ni Yu Fuyaw na mahabang kwento umano ang kasagutan sa tanong ng ating bida. Sabay sabi na nung araw umanong yon, ay nagtungo sa kanya ang isang katauhan ng dating hari, at 18 taon nga ang nakalipas, habang tinutugtugan ng mga juwa niya si Yu Fuyaw. Ay binanggit nito ang isa sa mga tula ng hari, na ang pagmamahal umano, ay hindi nasusukat sa tagal ng pinagsamahan, kundi sa lalim ng kanilang ugnayan, at sinabi nga niya na napakagandang tula umano nun. Sabay tanong sa kanyang alaga na si Snowthread, kung paano umanong nakakapagsulat ng magandang tula si Lu Shen, na isang malupit at wala namang pakialam sa buhay ng mga tao, o walang pakialam sa ibang tao, sabay tanong kung wala daw kaya talaga siyang puso, o sadyang hindi lang talaga siya gusto at mahal ni Lu Shen. At dito nga ay may isang mabilis na pumasok sa kanyang palasyo, at agad na nagtungo sa kanyang harapan, kaya naman agad ding tinanong ni Yu Fuyaw kung sino umano ito. At sinabi nga niyang siya umano ang isang katauhan ni Lu Shen, kaya naman biglang nanlaki ang mga mata ni Yu Fuyaw sa gulat, at agad nga ding ginamit ni Snowthread ang kanyang abilidad, upang atakihin at patulugin ang mga kalalakihan sa lugar. Nanginginig nga ding tumayo si Yu Fuyaw, at agad na tinanong kung talaga daw bang pinili ni Lu Shen, na tahakin ang landas ng kamatayan, at sinabi nga ng lalaki sa kanyang harapan na oo umano. Pero agad nga din siyang inatake ni Yu Fuyaw, at tinanong kung sino daw ba siya sa tingin niya, upang gayahin ang kaanyuan at itsura ni Lu Shen. Pero sinabi naman nito na wala siyang ginagaya, at agad nga din niyang sinabi na nais balikan ni Lu Shen ang kanyang buhay bilang isang mortal, upang makawala sa kanyang inner demon, sabay tanong kung kinonsidera o naisip daw kaya ni Lu Shen, kung nais nga bang maglaho ng kanyang inner demon. Pero sinabi lang naman ni Yu Fuyaw na wag na siyang magpaligoy-ligoy pa, sabay tanong na din kung bakit siya pinuntahan nito. At sinabi nga ng inner demon na nagtungo siya dito, upang tulungan si Yu Fuyaw na maging ganap na God King ng Luniverse, isang God King na anyong tao, pero walang kahit na anumang emosyon, at habang panahon na mananatiling mag-isa, sabay sabi na gagawin siyang isang tunay na God King, na karapat-dapat na maabot ang Eternal Realm. Pero nanlaki nga lang ang mga mata ni Yu Fuyaw sa sinabi ng inner demon, at agad na sinabunutan ang mga balahibo ng kanyang alaga, at nanatiling tahimik. Sunod ay sinabi nga ng inner demon, na nasa kanya na umano ang dark chart o dark map, at matapos nga daw niyang makuha ang star chart o star map, ay pagsasanibin niya ang dalawang ito, nang sa gayon ay muli siyang mabuhay. Matapos nito, ay inutusan nga ng inner demon si Yu Fuyaw, upang hanapin umano ang reincarnation ni Lu Shen, at kuhanin ang heart tribulation flame mula sa kanyang puso o ang white flame, dahil pag nagawa nga daw niya yun, ay mapapasa kanya na din ang star chart. Pero ang pagtatangka nga daw ni Yu Fuyaw noon na makuha ang kaluluwa ng ating bida, ay hindi nagtagumpay dahil sa kanyang heart tribulation, pero buti na nga lang daw at hindi siya namatay matapos ng pangyayari na yun, kaya naman nagkaroon pa din sila ng pag-asang matupad ang kanilang plano. Samantala, agad namang binaling ni Shu ang kanyang tingin sa iba dahil umano sa mapang akit na pagtitig ni Yu Fuyaw, at agad na tinanong kung paano umanong ang kapiraso ng kaluluwa na tulad ng inner demon, ay kayang manatili o mapanatili ng matagal na panahon ang kanyang kaanyuan. At sinabi nga nito, na nung tinulungan umano niya si Li Sheng na gumawa ng soul sacrificing Green Lantern, ay dalawa ang nagawa o ginawa ni Lu Shen. At ang isa nga daw, ay nakatago sa kwarto ng Divine Queen, pero hindi na nga din daw nakakapagtaka kung bakit alam ng kanyang inner demon, kung saan ito nakalagay o nilagay. Sunod ay sinabi nga ni Yu Fuyaw, na ang soul sacrificing Green Lantern umano, ay hindi nakakaapekto sa cultivation level ng isang tao o kaluluwa, dahil ang lantern umano ay tila isang panibagong katawan lamang, at may sarili din itong daigdig o space. At dito nga ay na-realize ni Shu, na tulad umano ni Li Sheng ay nakakulong din siya sa Green Lantern na yun, pero kahit nga daw ligtas ang kanyang kaluluwa, ay hindi naman siya malayang nakakagalaw, at yun nga daw ang pinakamalaking kainaan ng kanyang inner demon. Pero biglang ang tumawa ng malakas si Yu Fuyaw, at sinabi na ngayong kaharap na niya ang reincarnation ni Lu Shen, ay para umano siyang nawawala sa kanyang sarili, at dahil daw sa virgin at bata pa ang ating bida, ay hindi na siya sigurado ngayon, kung sino ba ang dapat niyang tulungan sa kanilang dalawa. Agad na din niyang pinadala sa ating bida ang kanyang puto, pero mabilis naman itong hinarang ni Shu, habang iniisip kung talaga daw bang nasisiyahan si Yu Fuyaw, sa panunukso niya sa ating bida,
sabay tanong kung kailan kaya siya titigil. Sunod ay sinabi nga ni Shu na mayroon pa siyang katanungan, at ito nga ay kung kaya daw bang lamunin ng dark chart ang kanyang star chart. Pero sinabi lang naman ni Yu Fuyao, na kahit umano magkaiba ang antas o kanilang level, ay tila isang marupok na lobo naman ang anumang kaluluwa sa harap ng star chart, o pwede nga daw nilang sabihin, na ang star chart ay ang kainaan ng dark chart, at imposible nga daw na malamon ng dark chart ang star chart. Gayunpaman, ay mayroon naman daw ibang paraan na pwedeng magamit o mangyari, tulad na lang ng paghahanap nila ng isang tao, upang tuluyang mabuo o mapagliwanag ang mga nebula ng star chart, at matapos nun ay pwede nila itong pilitin na ibigay ng kusa ang star chart sa kanila. At dahil dito ay pansamantalang natahimik ang ating bida, hanggang sa bigla nga siyang nanggigil sa galit, at sinabi na matapos nilang kunin ang star chart sa kanya, ay maaaring mamatay si Yu Fuyao sa mga kamay ng Inner Demon, sabay tanong kung hindi ba naisip ni Yu Fuyao ang bagay na yon. At muli ay tinanong nga niya kung hindi ba natatakot na mamatay si Yu Fuyao, pero natawa lang din naman ito, at sinabi na syempre ay alam umano niyang mamamatay din siya. Pero ito nga daw ang unang beses, na humingi ng pabor sa kanya ang ating bida o si Lu Shen, kaya naman paano daw niyang tatanggihan ang tao, na kanyang minamahal. At naisip nga ni Shu na may kakaiba umano sa kinikilos ni Yu Fuyao, gayon na din sa kanyang pag-iisip, dahil sa pagitan nga daw ng Inner Demon at ng ating bida, ay tanging ang orihinal o tunay na Lu Shen lang ang kanyang nakikita. Naisip nga din ni Shu, na lahat ng kanyang plano at ginagawa, gayon na din ang mga pagdanak ng dugo at kaguluhan, ay ginawa ni Yu Fuyao para lamang sa pagkakataong ito, at handa nga daw siyang isakripisyo ang kanyang sarili, para sa pagbabalik ni Lu Shen. Kahit nga daw hindi kumpleto ang Lu Shen na makakabalik, o kahit pa embodiment lang ito ng kanyang kasamaan, ay ginagawa pa din ni Fuyao ang lahat. Kaya muli ay naisip ng ating bida, na bilanggo umano si Yu Fuyao sa sarili niyang mundo, at gamit nga lang daw ang ilang salita, ay siguradong hindi niya ito makukumbinsi na pumanig sa kanya, kaya naman mas mainam daw kung makakuha na lang siya ng iba pang impormasyon. Sunod ay tinanong nga ni Shu, kung nasaan na daw ang Inner Demon ngayon, pero sinabi naman nito na paano daw niya malalaman kung nasaan ang Inner Demon ngayon, dahil ang Inner Demon nga daw, ay ang embodiment ng lahat ng kasamaan ng God King, gayon na din ang kanyang kalupitan at pagiging paranoid. Kaya naman daw paano siyang makukuhang pagkatiwalaan ng Inner Demon, at kahit pa kailangan niya ang tulong ni Yu Fuyao upang makuha ang star chart, ay hindi naman sinasabi sa kanya kung ano-ano ang mga plano niya. Kaya naman agad na tinanong ni Shu, kung nakakagalaw daw ba ng mag-isa ang Inner Demon, at sinabi nga ni Yu Fuyao, na mayroon umano siyang 6 na maestro level na tagasunod, kaya naman makakarating o makakapunta siya sa kahit saang lugar dito sa Luniverse. Sabay sabi na matapos daw bumalik si Shu dito sa Luniverse, ay nagmumuni-muni na si Fuyao patungkol sa isang bagay, at sinabi nga din niya na si Shu umano ay si Lu Shen, at maging ang Inner Demon ay si Lu Shen din, sabay tanong kung hindi daw ba magkapantay lang sila. Pero sa bandang huli nga daw, ay mas pinili pa din ni Yu Fuyao na tulungan ng Inner Demon, at tinanong nga niya ang ating bida kung alam ba niya ang dahilan ni Fuyao, pero tinanong lang din naman ni Shu kung ano nga ba ang kanyang dahilan. At sinabi nga ni Yu Fuyao na dahil umano ito sa hindi niya pagmamay-ari ang ating bida, sabay sabi na napapalibutan umano ng madaming tao si Shu, habang ang Inner Demon naman ay naiiba sa kanya. Pero sinabi naman ni Shu, na hindi din daw pagmamay-ari ni Yu Fuyao ang Inner Demon, at dahil nga daw sa kanyang mga ginagawa, ay siguradong mamamatay siya kalaunan sa mga kamay ng Inner Demon, pero pansamantala lang naman na natahimik si Yu Fuyao, hanggang sasabihin niya, na alam umano niyang hindi siya mahal ng Inner Demon. Sunod ay sinigawan nga niya ang ating bida, habang sinasabi na nasa Inner Demon umano ang lahat ng kasamaan ni Lu Shen, kaya kailanman ay hindi siya magmamahal ng ibang tao, at walang sino man ang makakaangkin sa kanya, pero kung hindi nga daw mapapasa kanya si Lu Shu, ay walang ibang tao na pwedeng magmay-ari o umangkin sa ating bida. Pero sinabi lang naman ni Shu, na kahit magsama o magtulungan pa si Yu Fuyao at ang Inner Demon, ay wala silang magagawa laban sa ating bida, at wala din silang makukuhang kahit ano sa kanya, lalong-lalo na ang kanyang star chart, sabay tanong kung ano pa ang mga tinatagong pamamaraan ng Inner Demon. Pero tinanong lang naman ito kung sigurado daw ba ang ating bida, at kung sigurado din daw ba siya na hanggang ngayon, ay hindi pa siya kontrolado ni Yu Fuyao. Pero sinabi lang naman ni Shu na pwede naman daw silang maghintay upang malaman ang sinasabi niya,
sabay tanong na din kung nais na ba siyang subukan, o labanan ni Yu Fuyao ngayon, kasabay ng paghahanda niya sa kanyang abilidad upang umatake. At habang tumataas nga ang tensyon sa pagitan ng ating bida at ni Yu Fuyao sa Taiji Palace, ay nag-umpisa ding tumaas ang tensyon sa isang dungeon, sa ilalim ng palasyo o kulungan ng mga bilanggo ni Yu Fuyao. Dito nga ay sinabi ng isa sa mga tauhan ni Yu Fuyao, na ang kriminal umanong bilanggo na si Ming Yuyu, ay nasa likod ng kulungang ito, at sinabi ding kailangan umanong magmadali ng dalawa at sumunod sa kanila. At matapos na nilang buksan ang pintuan ng kulungan, ay bahagya pang nagulat si Yunyi at Tiger Holder. Sunod ay nakita nga nila si Ming Yuyu sa loob ng seldang ito, at hindi nga sila makapaniwala sa nakita nila, na sitwasyon at kalagayan ni Ming Yuyu. Kaya naman agad na naglansad ng pag-atake si Yunyi gamit ang kanyang puppet, kung saan ay minumura nga din niya ang mga tauhan ni Yu Fuyao, na mabilis namang tumalon palayo sa kanila, at agad nga din nilang sinarado ang selda, kaya naman sa pintuan ng seldang ito tumama ang pag-atake ni Yunyi. At matapos nga ng ginawang pag-atake ni Yunyi, ay nawasak ang pintuan ng selda na kinagulat naman ng mga tauhan ni Fuyao, pero biglang ang sinabi ni Tiger Holder na kailangang kumalma ni Yunyi, dahil hindi umano ito ang oras upang makipaglaban sa mga mahihinang nilalang na tauhan ni Yu Fuyao. Agad na ding sinira ni Tiger Holder ang kadena kay Ming Yuyu, at sinabi na nasa panganib ang buhay ng kanilang kuya, at tanging ang hari nga lang daw ang makakapagligtas sa kanya, kaya naman kailangan nilang dalhin kay Shu si Ming Yuyu sa lalong madaling panahon. Tiger Holder, alam ko yan, alam ko ang lahat ng yan, wika naman ni Yunyi, na masyado ang gigil at galit na kanyang nararamdaman. Pero ang kuya nga daw nila o si Ming Yuyu, ay ang kauna-unahang naging maestro level sa kanila, at siya din ang pinakakahanga-hanga sa lahat ng mga puppeteers. Kaya anong malupit na pamamaraan daw kaya ang ginawa ni Yu Fuyao, upang maging ganito ang itsura ng isang maestro level, sabay sabi na hindi daw niya lubos maisip, kung ano hirap ang pinagdaanan ni Ming Yuyu sa mga kamay ni Yu Fuyao, sa loob ng mahigit 10 taon. Kung sana lang daw ay mas naging matalino sila noon, at kung sana lang daw ay nahanap nila agad ang kanilang kuya, ay sana hindi ganito ang kalagayan niya ngayon, at pansamantala nga din silang natahimik. Hanggang sa bigla nga silang nakaramdam ng malakas na fluctuation ng superpower, dahilan upang agad na mapatanong si Tiger Holder, kung nagsimula na daw bang maglaban ang kanilang hari at si Yu Fuyao. Habang si Yunyi naman, ay sinabi na kailangan nilang magtungo agad sa kanilang hari, at ang paghihiganti nga daw nila para sa kanilang kuya ay makakapaghintay naman, pero hindi nga daw nila pwedeng hayaan, na masaktan ng malanding babae na si Yu Fuyao ang kanilang hari, at agad na silang lumabas sa kulungan. Samantala, nagkaroon nga ng pagsabog sa Taiji Palace o palasyo ni Yu Fuyao, at habang naglalaban nga si Shu at Fuyao, ay sinabi nito na hindi pa daw bayad ang bakod niyang winasak ng ating bida, pero ngayon ay sinira naman niya ang palasyo ni Fuyao. Kaya tinatanong nga nito kung talaga daw bang nais ng manatili ng ating bida sa kanyang tabi, upang gabi-gabi ay mapagbayaran niya ang kanyang pagkakautang. Pero sinabi lang naman ni Shu, na hindi na umano kailangang magpigil pa ni Yu Fuyao, dahil mas mainam nga daw kung lalabanan niya ng buong puwersa ang ating bida, na agad ding tinanong, kung hanggang ngayon daw ba ay may nararamdaman pa siya para sa hari, at pansamantala nga itong natahimik. Pero tinanong naman nito kung anong nararamdaman daw ba ang tinutukoy ng ating bida, sabay sabi na hanggang ngayon nga daw ay hindi pa nalalagpasan ni Shu ang maestro level, kaya naman hindi niya magamit ang buo niyang lakas laban sa ating bida. Sabay sabi na alam daw niya ang pagkatao o ugali ng ating bida, at malamang nga daw na hindi na niya subukan pang malagpasan ang pagiging maestro level, matapos niyang marinig ang lahat ng kwento ni Yu Fuyao kanina. Isa pa ay kailangan nga din daw protektahan ni Yu Fuyao at ng inner demon ang ating bida, upang tuluyan nilang makuha ang star chart sa kanya. Dahil kung hindi ay masasayang lang ang lahat ng ginawa at paghihintay nila ng mahabang panahon. Pero sayang nga lang din daw, dahil may mga attachments na ang ating bida sa buhayo niyang ito, o may mga tao na siyang binibigyan ng halaga, kaya naman wala na siyang ibang pagpipilian pa, kundi palakasin ang kanyang kapangyarihan at pagliwanagin ang nebula niya. Sunod ay sinabi nga ni Fuyao, na ang portal umanong nagkukonekta sa Earth at Luniverse, ay malapit nang magbukas muli. Kaya naman kung hindi daw bibilisan ni Shu ang pagpapalakas niya, ay uubusin nila ang lahat ng mga malalapit na tao sa ating bida. Sinabi nga din ni Yu Fuyao, na ang paggamit umano niya kay Yayoko ay pampaganya pa lamang,
At malamang nga daw na nailigtas niya ito sa unang pagkakataon, pero ang tanong nga daw ay kaya ba silang protektahan ng ating bida sa lahat ng oras? At dito nga ay naisip ni Shu, na ayaw nga daw niyang masaktan ng mastermind ang sinuman na malapit sa kanya. At yun din ang naging dahilan, kung bakit ninais niyang magbalik o makabalik ng Looniverse, upang wakasan na ang lahat sa kanilang pagitan. Pero nung aatake na nga sanang muli ang ating bida, ay bigla namang dumating ang mga puppeteers, na agad tinawag ang kanilang hari at tinanong kung ayos lang daw ba siya. At matapos nga niyang makita ang kalagayan ni Ming Yuyu, ay naisip ng ating bida na makalipas lamang daw ang ilang buwan, ay mukhang madami ng pinagdaanan si Ming Yuyu sa mga kamay ni Yu Fuyao. Kaya naman ang mga sinabi ni Yu Fuyao ngayon sa kanya, ay hindi pagbabanta lamang, dahil may mga pamamaraan nga daw talaga siya upang saktan ang mga taong malalapit sa ating bida. At naisip nga din ng ating bida, na kailangan daw talaga niyang mas maging maingat pa, dahil siya ang target ng makamandag na babaeng si Yu Fuyao ngayon. Sunod ay bigla nga siyang humawak sa balikat ng mga puppeteers, at sinabi na kailangan nilang sumama sa kanya, sabay gamit sa kanyang abilidad na naging dahilan ng biglaang paglaho nila. Habang si Yu Fuyao naman, ay agad na tinanong ang ating bida kung aalis na daw ba siya, sabay sabi na hayaan daw siya ni Shu na magbigay ng advice sa kanya, bago siya umalis, kaya naman pansamantalang natahimik ang ating bida. Dito nga ay sinabi ni Yu Fuyao, na kailangan umanong mag-ingat ni Shu kay Qin Gong, dahil ang mga pinakatapat nga daw na tao sa mundong ito, ay hindi talaga tapat tulad ng kanyang inaakala. Kaya naman pinasalamatan siya ni Shu sa kanyang abiso, at agad na sinabi na hihintayin daw niya ang pagdating ni Yu Fuyao sa Royal Capital, at agad nga din niyang ginamit ang perlas na kanyang hawak, upang agad-agad ay maglaho siya mula sa harapan ni Fuyao. At sa pag-alis nga ni Shu, ay biglang napapatanong si Fuyao sa kanyang sarili, kung talaga daw bang naputol na niya ang ugnayan nila ni Luo Shen, pero bakit daw kaya tila nag-aalinlangan pa din siya hanggang ngayon. Bukod doon ay napapatanong nga din siya sa kanyang sarili, kung kanino daw ba siya dapat na pumanig, at kung ano daw ba ang susunod na tamang hakbang, na kailangan niyang gawin. Samantala sa isang lugar nga dito sa Looniverse, ay makikita natin ang silawit ng ating bida at ng mga puppeteers, at dito nga ay binigay ni Shu ang isang Mero Fruit kay Tiger Holder, upang ipakain ito kay Ming Yuyu at nang bumalik ang kanyang nasirang foundation, o nawalang cultivation. Kaya naman agad itong pinakain ni Tiger Holder kay Ming Yuyu, at makalipas nga lang ang ilang sandali, ay unti-unti nang naghihilom ang kanyang mga sugat, kaya naman masyado ang tuwa ng dalawa, na agad naisip na mabisa daw talaga ang gamot ng kanilang God King, at dahil doon ay maliligtas na ang kanilang kuya. Agad nga din silang lumuhad sa harap ni Shu upang magpasalamat, pero sinabi lang naman ni Shu na parte din daw ito ng kanyang responsibilidad, at dahil umano sa naging bilanggo ni Yu Fuyao si Ming Yuyu nang dahil sa ating bida, ay dapat lamang na gawin din niya ang kanyang makakaya. Bukod doon ay agad nga ding sinabi ni Shu, na hindi na umano nila kailangang magbigay galang pa sa kanya, sabay bulong na masyado umanong weirdo ang pagluhod sa kanya, ng mga makakapangyarihan at kinakatakutang puppeteers sa Earth. Dahilan upang maisip naman ng dalawa, na ang pagkatao umano ng bago nilang hari, ay mukhang walang pagbabago o walang pinagbago, sa nakilala nilang pagkatao ni Shu sa Ancestral Land. At sinabi nga ng ating bida na tulad ng kanilang napansin, ay hindi niya minana ang memorya ng dating hari o nakaraan niyang buhay. Kaya naman daw sa buhay niyang ito, ay mananatili at mabubuhay siya bilang si Lu Shu, at hindi bilang isang tao na nagmula sa nakaraan, sabay tanong kung handa pa din ba silang pagsilbihan siya, matapos nilang malaman ang lahat ng ito. Pero kung ayaw nyo na ay wala namang magiging problema, wika pa nga ng ating bida, na agad ding nagulat, dahil sa muling pagluhod ng mga puppeteer sa kanyang harapan ng nakangiti. Sunod ay sinabi nga ng mga ito, na ang hari umano ang nagre-representa ng kanilang kalooban, kaya naman nais daw nilang batiin ang pagbabalik ng kanilang hari, at handa nga daw silang manatili sa tabi ng ating bida, upang muling bantayan ang daigdig na ito, at handa din daw silang makipagdigma ng ilang libong taon, kasama ang kanilang hari.